beloved Boss Mike Cervera. Magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, eto na mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, marami ng mga tahimik na ngayon ay nagsasalita. Nilalabas nila yung inis, galit, ngit-ngit. Oo, sa nangyaring ginawang prayer rally, mga kababayan. At eto na nga, kahit man ito yung mga anti-Marcos, abay kung inyong pag-aaralan yung kanilang mga sinasabi, nakikisimpatya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pambihira. Si Calyodi nga, lintik na yan. Nakita nyo, katagal-tagal na itong hindi nagsasalita. Pero eto, meron paahayag. Hindi na rin nakatiis. Hindi nakatiis at nagsalita na nga rin itong si Calyodi. Oo, pasok. Plot ng mga Duterte laban kay PBBM ayon kay Calyodi. Daritong news scoop ni Kim Gomez. Gutom umano sa kapangyarihan ng pamilyang Duterte matapos ng kanilang banta na mapapatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Labor leader Calyodi de Guzman. Ayon kay Calyodi na dating presidential candidate noong 2022 national elections, self-serving at naked display of self-interest umano ang banta ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Marcos. Anya, hindi pagmamahal sa bayan ang pinagmula ng mga Duterte sa kanilang banta kay Pangulong Marcos, kundi ang kanilang kagustuhang iakyat agad sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng constitutional succession. Dagdag pa ni Calyodi, hindi dapat masyadong magyabang ang mga Duterte at huwag ipilit sa swerte ang kanilang kahilingan. Ito ay matapos niyang ipaalala ang pagbagsak ni dating Vice President Jejomar Binay sa mga survey. Kahit pa siya ang nangunguna sa mga paunang survey bago ang halalan noong 2016. At yan ang news scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na nga mga kababayan, ito na, papakita lang natin to. Yan, mga kababayan, itong mga inuugali ng mga Duterte na nagmamadali na may upo daw, di umano itong si VP Sara para maging presidente. Ayun yung kanyang basihan na tila gutom na gutom, mga kababayan. Sabi nga ay hindi ito tunay na pagmamahal sa bayan. Alam nyo, mga kababayan, itong mga Duterte, talagang walang pagmamahal sa bayan ito. Kita nyo naman, gusto nilang hatiin ang Pilipinas. Gusto nilang ihiwalay ang ilang bahagi ng Pilipinas. Yan nga ay ang Mindanao. Yan ba ay maituturing nating pagmamahal sa bayan? Kung inyong pagkakaisipin at kung totoo yung mga binibitawang akusasyon ng dati nilang tauhan na sila Cañas, mga kababayan. Nasaan ang pagmamahal sa bayan? 'Di ba? Pansinin ninyo kung ano at pagdugtong-dugtongin ninyo. Kundi itong mga ito hindi lang gutom sa kapangyarihan, kundi gutom din sa salapi. Masyado silang matakaw sa salapi, mga kababayan, kung totoo lahat itong mga akusasyon sa kanila. Diba? Yan po mga kababayan ang katotohanan dyan. Isa pa, mga kababayan, itong si dating Presidente Duterte, dadalawang taon pa lang na nakaupo ang bagong presidente, si Bongbong Marcos. Ni minsan, itong si dating Pangulong Duterte, ay never itong binanatan. Never itong naging sakit ng ulo itong si Bongbong Marcos nung panahon ng kanyang panunungkulan. Kaya mga kababayan, itong mga Duterte na to, ay sinasabi ko, talagang itong mga ito wala na, ayaw na nilang bitawan yung pamumuno. Mukhang na ano na sila, kinain na rin ng sistema talaga.
Sa kabila ng kanilang pagpapakilala na sila ay makabayan, sila ay may pagmamahal sa bayan, sila ay may pagmamahal sa mga mamamayan, taliwas pala, taliwas yung mga sinasabi nila sa kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, mga kababayan, iba yung ginagawa nila sa sinasabi nila. Or iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Ganon po yun, mga kababayan. Kaya, sabi ko nga sa inyo, never po talaga akong naniwala dito sa mga Duterte na to. Oo, lalong-lalo na dito sa tatay nila, no? Kung inyo lang babasahin at pagmamasdan yung itsura nito, abay, mukhang aangkop na sa mga batikos. Oo, sa mga pag-aakusa sa kanya ng kanyang dating tauhan. Oo, subukan nyo kasi nga magbasa ng mga itsura ng mga tao at doon yung masusumpungan na talaga naman, talaga naman. Anyway, mga kababayan, saan pupunta ang bayan kung ang ginagawa ng mga Duterte ay puro paninira sa sarili nating bayan? Wala na ba itong mga kahihiyan talaga alang-alang sa kapangyarihan? Di ba? Pagkaisipin yung maigi, lahat po ng ginagawa ng mga Duterte ay paninira sa ating bayan. At ang paninirang yon ay hindi lang ho yung bayan natin, kundi tayong mga Pilipino ang tinatamaan. Di ba? Yan po yung mga kababayan. Kaya kung anong dungis, kung anong mga salita, kung ano yung mga pangit na imahe na mga chismis lang naman na akusasyon laban sa ating gobyerno, damay ho tayong mamamayan. Yan ho yung yan ho yung akala ng iba'y tamang gawain ng isang leader ng ating bansa, itong ginagawa ni Duterte. Alam niyo mga kababayan, itong ginagawa, ulitin ko, wala ho itong magandang maidudulot sa ating bayan. Pero para sa iba, yan po yung tama, tingin ko kailangan na nilang iuntog yung ulo nila para sila'y matauhan. Di ba? Nakakalungkot lang nakakalungkot yung iba nating mga kababayan ngayon nagtatanong ano ba nangyayari sa Pilipinas? Yung mga OFW nating mga kababayan. Abay nawawalan na ng ganang bumalik sa Pilipinas. Nahihiya nang maging Pilipino ang iba nating mga kababayan dahil sa nangyayari na to. Kung dati tayo ay proud na maging Pilipino, ngayon nako. Anyway, mga kababayan, nakakalungkot, pero wala tayong magagawa kundi gawin na lang natin yung alam nating tama. Sa mga kinauukulan, abay, kumilos-kilos na kayo. Hindi pwedeng laging ganito. Muli, Mike Sharpera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.